manangawa kasama Jimmy, marami. Marami. Pati pala sa LGU, ha? Pati LGU pala, Hindi kasi maraming kayo nadali, nagpupunsulta, tapos eh. karamihan teacher. Alam mo, di ba sabi mo kanina, parang yung artista na dating senador, Bong Revilla, Hmm. tingin ko, parang kahawig din ng kabataan ni Juan, ni Kaipe, Oo, Philip Salvador. Philip Salvador. Ang lalaki pala. Kombinasyon Ganda pala, ha? lalaki ni Mayor. Hmm. Magandang umaga kay Mayor, ha? At ayun, tama nga yung mga binabanggit natin. Alam mo, ang Kape, nakakalungkot na lang kasi talagang kasama Jimmy. dapat kumilos lang. Oh, ano nakakalungkot kasi sa mga simpleng mamamayan. Ah. Ay katulad halimbawa nitong si Miss Aligayka, hindi simpleng mamamayan to eh. Head teacher to eh. Dapat Head teacher. responsable pero yung sinisira niya, alam mo kung ano yung sinisira niya? Hindi lang basta mayor yan si Mayor Diaz. Mm. Oh, akala mo hindi lang basta mayor kasi actually si Mayor ay may master in public administration, business administration. At Ito, spokesperson pa pala to, no? Ng grupo, no? Ng FCIG, no? si Aligaycay. Kaya dapat pala dyan, hindi Aligaycay yung pangalan. Ano? Apelyido ba? Alingaw-ngaw dapat yun kasi ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw eh. Tama ka riyan. Kasi panay nga ako sa Facebook eh. Magaling. Alam mo, sinubukan ko buksan yung Facebook page niyan. Ang lakas talagang umangaw nga, tama ka. Oo. Ang lakas umangaw. Isipin mo yung mga konsyel ng bayan, yung mga opisyal ng bayan, hinahamon. Tinawa na magaling, oh. Talaga Oo. namang, nako. Tama nga pala si Mayor lagot siya. pala, ay ito pala, Doctor of Medicine in Dentistry. Yun. At the same time, siya ay tapos ng Master of Business Administration with specialization in Healthcare Management Administration o MBA. Oh. Tapos gaganon-ganonin mo lang. Itong alingaw-ngaw. Pambihira ka namang ali ka. Oo. Isa pa kasi ganito eh. Oh. Tama yung binabanggit ni Mayor eh. Kasi, bato ng bato, banat ng banat itong si Aligaycay. Ang hindi niya naisip, teka muna, totoo na mayroong announcement na ginawa yung Consial Bello. Meron siyang ipinost. Kasi batay yun doon sa pahayag ng Security and Exchange Commission. Na sinasabing mag-ingat dahil illegal nga yung transaksyon na ginagawa ng FCIG. Pero, mabigat eh. Parang walang pinag-iwan sa atin sa media. Tayo ang nagbalita, sa atin nagalit. Sa atin nagalit. Pero hindi siya nagalit doon si naging sani, bakit naging balita? Kung ba yung source of news, hindi doon siya nagalit. At saka, karapatan ng mga official dyan ng syudad na bigyan ng babala yung kanilang mga kababayan, yung kanilang mga constituents, dahil pag naapektuhan sila, pag naubos yung kanilang kaperahan, hihingi ng tulong yan sa gobyerno. Ay sino yung magdurusa? Ay siyempre yung LGU ng ng Ilagan. Ay, lalo pa ang karamihan, empleyado ng gobyerno. O empleyado ng munisipyo, tapos ang iba mga teacher. Magre-reklamo talaga yan. Isipin mo, nagbenta ka ng baboy, benta ka ng tricycle, kasi kinakailangan mo makapayout ng araw-araw, 2 beses. At saka ang masakit ngayon, yung palang application na ginagamit, na i-take down na. Wala na. Hindi mo na mahanap sa apps. Kaya yung parang ang pagkaintindi ko sa binabanggit ni Mayor kanina, parang pilit na isinisisi sa kanila yung pagkawala ng apps. Nito, magaling to si Alingaw-ngaw talaga. At saka sinisisi rin sila, sinisisi nga sila dun sa pagkaka-announce na ang sabi ng SEC, illegal yung transaksyon na ginagawa. Nag-announce lang yung tao lang Sa mga halimbawa, ikaw halimbawa, ama ka, yung anak mo,
driver na ano, ibig sabihin, may dalang motorsiklo, walang lisensya. Oo. Biglang lumabas, may nakapagbulong sa'yo. Oy, may nanguhuli dyan. Huwag kayong lumabas yung mga walang lisensya. Ay, bakit ka magagalit doon sa nagbalita? Hindi naman yan ang source ng balita, kundi nakita niya, pinag-uhuli yung mga walang lisensya. Oh. Ganun ang ginawa ng mga nila mayor, nung konsyal. Binigyan ng babala yung kanilang mga kababayan na, ayan, mismo galing na yan sa Security Exchange Commission, na sinasabi nila ay illegal yung ginagawa ng grupo ng FCIJ sa pamumuno ng kanilang spokesperson. Spokesperson pala yun. Kahit doon sa hearing yung sanggunian, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. taas ang inamin na doon, apektado sila kasi hindi sila makarecruit. Di ba? Ayun ang term na ginamit niya pangalawa, ang ginawa lang, isa pang pinanggagalaiti pala nung Ali. ito. Ito, ikukwento ko sa'yo, hindi mo yata nakita yung post dyan Isa pang paano ba? Wala. pinanggagalaiti ng Ali ay yung hindi raw naka-live sa Facebook yung hearing. Ay naku, aling alikay-kay, wag na ho ninyong hangarin na makita ng buo yun nung hearing. Kasi, nakakahiya ho. Kapag ka napanood nyo ng buo, nakakahiya. Ako ho, napanood ko Yun lang, kayo ay kulang na lang hilahin ng Sergeant at Arms kasi ayaw nyong umalis sa rostrum. Sana, mas maigi na nga hindi nyo napanood kasi nakakahiya ho. Oo, nakakahiya yung sitwasyon na sinabi ng presiding officer, okay, madam, your time is up. At meron ng ibang tatanungin. Hindi umaalis sa rostrum. Hanggang sinabi ng presiding officer, Mr. Sergeant at Arms. Abay, kita mo kung nagtuloy-tuloy pa, hindi hinila ka paalis dyan sa harapan ng rostrum. Kung napanood nyo, hindi lalong ka nag-react. Mabuti na rin na walang live, Ali. Oo, matuwa ka na. Kasi napanood ko yung napanood ko yung hearing Muntik na siya kailangan ng Sergeant at Arms mas lalo nakakaya yung sitwasyon na yun kung nakita ng mga kababayan na parang gustong-gusto mo pang magpaliwanag pero hinihila ka na paalis sa rostrum. Magpakumbaba magpo-post pa ng may baril. Pero hindi ko na nakita yung may post na baril Wala na, baka tinanggal na niya, no? hindi ko na nakita Pero teka muna, si paring Reddit Sanko bumabati ng magandang umaga, hindi raw siya makapasok, may problema yung kanyang phone. Si paring Edwin Moreno, wait lang daw, lakad ba kayo? Si Canoli Marquez, magandang umaga rin. Kay Alerto Balita Hota. Kay Clarice San Felipe, good morning. Si classmate Boy Santos. Mga bumabati ng magandang umaga. Si paring Romel Madrigal ng Balitang Pinoy. Ang sarap daw ng talakayan natin. Happy Rico. Birthday ngayon nun. Happy birthday kay paring Romel Madrigal. Sa kanyang 56 na taong kaarawan. Kilala nyo ba yon si Romel Madrigal? Tama ba yun? 56 ba siya o 65? Kilala nyo ba yon? Si paring Romel Madrigal. Kung hindi nyo kilala, ipinababatid namin sa inyo na si kasamang Romel Madrigal ay nagdiriwang ng kanyang karawan sa ngayon. Happy birthday, paring Romel. So sa mga nakakakilala ko sa kanya, ay nakakakilala at sa kanyang mga kaibigan, ipinaalam namin na birthday po ni paring Romel ngayon. Madrigal. Parang iba yung dating hindi natin kanta, makakantahan mo pa, mahirap na kantahan mo na rin para maganda, kompleto. Gusto mo kantahan ko? Gusto mo? Para kompleto, pambihira ka naman para kompleto. Itong awiting ito, paring Romel, inaalay ko sa'yo. Happy birthday sa'yo, Romel. Ngayong araw na birthday mo. Kumbira naman. Kala ko naman awitan mo ng happy birthday para ka nagpapasyon. Hindi. Ikaw naman masyado kang excited. Sa dulo yun. Doon na nga. Baka iba yung ma-interpreta. Alam mo na, malapit na yung pasyon, di ba? Mahal na araw, baka mapagkaman na mahal na araw Happy birthday, paring Romel. Pagpakanton ka naman, Otoy. Tsaka yung mga membro ng Pamamarisan Rizal Press Corps, nakikinig din pala ngayon.
At saka yung Isabela Prascor, magandang umaga rin sa inyo, si Boss Rapi Rico. Aha. Ayun. Ayan. At sino pa? 40 lang pala siya ngayon. 40 lang daw siya. 40 lang. Ayan, oh. Baka magtampo yung hindi mo 40. mababate, ha? Kaya ayaw kong bumati kasi 40. pag bumati ka nagtatampo yung hindi nabate. Si AR, ha? Si AR, yung ex-reporter ng Radyo Aguila, nanonood din siya ngayon. Magandang umaga sa iyo at ganun din. Abay, meron pa. Ayan. Meron pa. Meron pa. Hindi ko makakaya naman yan. Yan, si Balitang Pinoy. Si paring Edwin Moreno. Teka, merong nawala ako. May nakikita ko kanina, nawala eh. Baka dyan sa'yo, baka sa FB mo, meron pa ikaw nakita. Si Ray Ang, no? Si Ray Anthony Ang, O yan. na reporter din ng Radyo Aguila, sabi sa atin, ayos pare! Magandang umaga sa'yo, paring Ray Anthony Ang, ha? Ng Radyo Aguila. O, at saka si AR, ha? At saka ito, ha? Gigil na gigil. Abay, merong isang mama, gigil na gigil lang sa labas. Gigil na gigil? Oo, gustong pumasok ng report. Pumasukin mo. Ang problema, ayaw naman sumagot. Ayaw sumagot. Ay, Oo. Sumagot ka, Utoy. Hindi natin may papasok yung report mo kapag hindi ka sumagot. Hindi, nandyan na. Nandyan na si paring Edwin Moreno. Gigil na gigil. Oo. Eto na, papasukin natin si paring Edwin Moreno sa kanyang dala-dalang report. Paring Edwin, magandang umaga sa'yo. Nawala na naman. Nawala na. Oo, bumibitaw eh. Oo, Magparamdam ka. Ninenervous to, makakantsawan nito ni Dan Torbeles eh. At saka ni Arnold Paron. O, yung editor ng radyo, ano to? Diaryo Aguila. Diaryo Aguila. Wala na, nagtago na. Tago na. Panay ang tawag kanina. At Dito may report, bigla naman nawala. Yan. Baka meron pa hindi ka nabati dyan, magtampo. Ayun, yun, yung aking kaibigan dito, na si Bernard Barrientos, ha, mga kabarangay ko, ha, antabayanan po ninyo. Yung ating kapitbahay na si Bernard Barrientos, maglilingkod po yan sa ating barangay, ha. Magandang umaga sa kanya. Tsaka si Boss Kevin. Boss Kevin video Lazaro, report pala yun. Best Kevin Lazaro. Video report. Ano mo naman si Boss Kevin Lazaro, si Kagawad Kevin, ano yan, akala niya kasi, busy kasing tao to kasi Kagawad, kaya hindi nakasubaybay sa atin ngayon, hindi siya nakasubaybay, siguro hindi ko alam kung may hearing o ano man. Pero pag Sabado, talaga namang subaybay na subaybay yung programang The Observer, ang Pusong Minero. At siyempre, sabi sa'yo ng birthday boy, ni paring Romel Matigal. Si paring Romel Matigal, mga kababayan ko, doon sa hindi nakakaalam, siya po yung ex-reporter ng DCRJ. O yan. Ex-reporter yan sa Calabarzon. At publisher din yan ng balitang Pinoy. Balitang Pinoy. Yung pong dyaryo. O yan. At para sa hindi rin nakakaalam, maliban sa pagiging ex-reporter niya at pagiging publisher, yan hindi chick boy. Yun lang. Hindi. Ano? Hindi chick boy. Bawal sa kanila yun. Bawal sa kanila. Kasi pag sinabi mong chick boy, double blade yan. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Iyon. Ikaw naman talaga. Double blade. Alam mo, lulusot ka sa akin, ano? Akala ko hindi mo madadali yung... Video report pala yung kay paring Edwin Moreno. Kaya lang medyo, anong tawag ito? Wala yung ating touch. Yung touchness yan. Yun nga sinasabi ko kanina, kako, siniset up lang kako. At pagkatapos, papasok sa eskwela. Alam mo, Felix, sabi ko, napakahalaga ngayon yung pag-aaral kaya... Ay, taga, bumabati ng magandang umaga at belated happy Valentine. Yung kandidato ng congressman ngayon ng Antipolo. Aba! Yung kaibigan mo. Sino ba yun? At kaibigan nating lahat. Sino pa? Si Liaga. Si Liaga? Oo. Ganun ba? Pero in fairness masipag mangampanya yung mama kaso lang,
mas hindi ko lang alam kung ano yung dahilan. Kasi sa mga post niya sa mga Felix ni Kong Liaga, Oh. parang nakikita ko lang yung pagka nagano sila, parang ilan lang. Ay, hindi. Oo, Talagang hindi siya showy. Ayaw niya ipakita na maraming sumusuporta kasi baka raw kapangin ng kalaban. Ayun. Oo. So wala yung Oo. tigdisan. Pero teka muna kasama Jimmy at marami nakikinig sa atin ngayon sa bahagi ng Ilagan ni Isabela. Oo, nakikinig din sa atin si SP Rachel Villanueva Garcia, ng Sitap Ilagan. Nanonood sila ngayon. Magandang umaga sa kanila. Magandang umaga po. Oy, overmood daw ako. Yung kasing technician ko, iniwanan ako rito. Pero teka muna, babalikan natin mamaya yung Ilagan ha. Hindi pa ho tayo tapos doon. Papasukan lang muna natin itong report ng ating kasamang Edwin Moreno. Kasamang Edwin, magandang umaga. Paring Edwin. Yes, kasama Felix, kasama Jimmy, magandang morning. Tinahulang ka ng alaga ni Ka Jimmy. Naboses ka. Ibato lang natin tong Chief of Police ng Victoria tumanggap ng Certificate of Recognition. Ayon kay PNP Provincial Director Colonel Wenceslao. Umani ng Certificate of Recognition ng Victoria City Police Office sa Negros Occidental dahil sa paglaban nito sa iba't ibang uri ng krimen sa lalawigan. Isa sa naging batayan kasamang Pelikat kasama Jimmy sa pagtanggap ng parangal ay ang most number of police operation on illegal gambling nitong nakalipas na Enero taong 2026. Mismong si Negros Occidental, PNP Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao, ang nanguna para igawad kay Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, City Chief of Police ng Victoria City Police Office. Ayon pa kay Colonel Wenceslao, ang tagumpay ng PNP Victoria ay sumasalamin sa malaking pagkilalang ito sa pamunuan ng buong puwersa o buong pambansang pulisya. Anya sa pagtiyak ang proteksyon ng komunidad at itinaguyod ang panuntunan ng batas. Ginawad ang Certificate of Recognition nitong nakalipas na ika-16 ng Enero sa Camp Alfredo M. Montelibano Sr., Bacolod City na sinaksihan ni Police Regional Police Office 6 o PRO 6 Director Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis at nararamdaman. Ako si Edwin Moreno sa Observer News sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Edwin Moreno. Biglang bitaw yung mama. Bumitaw na kaagad? Biglang bitaw. Alam na tatanungin mo eh. Oo. Victorious yun eh. Parang bago sa pandinig ko yung na yan parang Victorious City ata yan. Oo, hindi. Ay, yung Victoria, ibang Victoria naman yung iniisip mo eh. Kaya nga. Ay, katatapos pa ng Valentine. Ikaw naman talaga, ang likot ang isip mo. Pero, alam mo, maraming natutuwa dito sa bahagi ng Ilagan ni Isabela. Alam mo kung bakit? Ang katuwaan nila, mabuti na lamang at nung una, ipinost nitong si Sangguniang Panlunsod Member Kit Bello yung tungkol doon sa advisory ng Security and Exchange Commission. Hinggil nga doon sa sinasabi ng SEC na illegal yung operasyon dahil hindi naman nakarehistro. Kaya marami natutuwa dito kay Consial Bello. At maging dito sa pinakang yung nag-privilege speech. Oo, si Consial Tugade. Kasi matatandaan mo, nang unang-unang talakayin natin dito, may kaugnayan dito doon sa isang privilege speech si Consial Tugade na tumatalakay doon sa issue nga ng pagiging illegal nitong FCIG. Pero, alam mo, mas dapat na magpi-privilege speech dapat nun si Congressman Bello. Si Consial Bello eh. Sabi ko, magiging congressman siguro to. Lagi ako nadudulas eh. Mukhang mukhang palapit na. Kahit nung una eh,
pag binabati natin ito, naliligaw ako, nagiging congressman yung bati. O, konsihal, konsihal. Bello siya eh. Konsihal May pala. hinahon yung mama eh. Oo. Ay, siyempre naman Pero kung personal hindi pa pa naman naman nagmana sa personal ama pa eh. naman na akatakihin yung mama. Pero kita mo, may hinahon siya. At least yung pagiging public official na, pagiging Very elected professional. official, medyo hindi mo kinakitaan ng kahit anong unprofessional na galaw o kaya akpasyon. Kasi alam mo ka, Felix, alam mo diyan pagka ikaw nanunungkulan. Ano yan kapag pikon ka, talo ka. Oo. Oo, kaya daw. At saka siyempre lahi yan ng mga Bello, 'di ba? Yung mga Bello, dating si Dolly Secretary Bello, yung ama, 'di ba? Nakita mo naman kung gaano kagaling pinamunuan yung Department of Labor and Employment that time nung siya secretary. Oo. Di ba? Pero tama-tama yung kasama din. Siguro, wala kasi yung ating touch eh. Kasi meron din tayong nakuha, nag-source out tayo dun sa mga materialis dun sa bahagi ng Isabela. Meron palang interview kay Consial Tugade. Hindi na source out ng ating technician kasi nagmamadali rin, papasok eh. Anyway, sa ibang mga pagkakataon siguro, at least hindi pa naman tayo tapos sa pagtalakay sa isyong ito hanggat hindi umaabot sa punto na bibigyan ng katarungan yung mga naging biktima nitong tinatawag na scam na ito. Anong tawag doon? Large scale, istapa. Large scale. Pagka yan Felix, na demanda ng istapa yan, papasok yan sa large scale. Bakit? Hindi lamang pala 10. 20 yung nabiktima ng aling yan Oo. So, pasok yan. Libo na. Sa pangkalahatan sa Isabela, libo na yung biktima raw. So, pag sinabi mong pasok sa large scale yung istapa, no bail yan. No bail recommended. Doon, no bail recommended yan. So, doon na sa loob wala ka ng nakukuha kahit anong benepisyo doon sa pinapasukan mo, Iyon, isa pa yun. Yung biro mo. Ang problema Biro, ilang naman, taon ba? yung tanggapan itong si Secretary Angara, hindi pa umiimik. Ganon? Oo. Magtataka Baka ka siguro pa. ang tingin niya, under control ng Under LGU. control. Oo. Kaya Siguro pa ng nga, LGU baka yung ganon. sitwasyon. Pero dapat makialam na siya dahil napakarami ng mga tauhan niya. Kasi mga teacher din yung mga di ba? Mga nabiktima. Hindi ba siya maawa nun? Tama. Mga teacher ang biktima. Katulad kagabi, naalala ko tuloy. Kagabi mga kababayan ko, kakwentuhan namin yung isa ring magaling na komentarista at station manager ng K5 FM Isabela. Kakwentuhan namin ni kasama Jimmy kagabi. At kasi nga, naghahanap din tayo ng ilang pang mga impormasyon. Gaano karami mga complainant. Binanggit sa atin ni Paring Errol Dacame, yun pong station manager at siya ring angkor nung Foro del Pueblo. Dyan sa Santiago Isabela. At ang sabi niya, ang daming araw complainant. Yan pala dati, may mga tarpaulin na nakalagay sa mga bayan-bayan. At nagre-recruit ng magiging membro. Isipin mo ba naman, may nakalagay doon, gusto mo bang maging milyonaryo pag hindi ka ba naman sumali? Di ba, yung binabanggit na pa ni Mayor kanina, isa pa doon sa medyo nakatawag sa akin ng pansin, yung sinabi niya, ikaw ba naman, pagka nakitaan mo na scam, ibabalik daw sa'yo yung pera. Kaya ang daming mga, yung pala yung, talagang yung mga salitang pang inganyo. At saka, internationally, recognized. Recognize. Kaso lang, pagdating sa Pilipinas. Kinikilala sa buong mundo. Kaya lang, hindi kinikilala ng SEC. Ng SEC ng Pilipinas, sa Pilipinas, ng Security Business Commission. Yan ang problema. Ang bira. Pero may garantiya naman na binigay si Mayor nung sinabi niya, doon sa kanyang talumpati, expected Martes. Baka nakalimutan niya ng holiday pala ngayon. Baka bukas yun. Kasi holiday ngayon na matatanggap niya yung report ng Sangguniang Panglungsod o rekomendasyon at ano yung pwedeng maging course of action o yung course of action ng pamahalang lungsod
kaugnay doon sa kasong kinakaharap nga o kinakasangkutan nitong kanilang head teacher